Dumating na ang tamang panahon ng pag-alis mula sa pangit na kalagayan patungo sa isang maayos na pamumuhay. Pagod na ang mga tao sa pakikinig sa paulit-ulit na mensahe na kanilang napapakinggan dahil walang nangyayaring pagbabago sa buhay nila. Hanggang ngayon, mahirap at alipin pa rin sila. Narito ang isang mensaheng aakay sa iyo sa buhay na sagana sa lahat ng bagay. Ang iba naman sa atin ay walang pakialam sa mga nangyayari. Ang pagiging walang pakialam ay bunga ng pagsasanay. Hindi ito natural sa tao. Ikaw ay sinanay nilang bilang isang taong walang pakialam. Sinanay ka ng iyong kultura at mga paniniwala na huwag ilantad ang iyong sarili at itago mo ang iyong mga iniisip. Sinanay ka nila sa kalagayang kailangan lagi kitang nakikita pero huwag kang magsasalita. O kung magsasalita ka man, tinitiyak kong hindi ka papakinggan. Iyan ay bunga ng ating kasaysayan o pananakop. Kaya ang mga alila, mga utusan, mga alipin o mga katulong nasa bahay lang pero hindi mo mahalatang sila'y nariyan. Nakikita mo sila ng paminsan-minsan, dumadaan sila dahil mayroong ipinapagawa sa kanila sa isang hindi lantad na lugar. Kaya kailangang nariyan din sila. Kung meron ka mang saloobin, ayaw kong mapakinggan yan. Sabihin ko sa iyo kung ano-ano ang iyong dapat gawin. At iyan po mga kaibigan ang dahilan kung bakit maraming mga tao ngayon ang walang nagagawa sa buhay at sobrang mga walang pakialam. Sila ay nasanay sa ganyang uri ng kaisipan kaya sila ay nakatingin sa mga nangyayari. Hindi sila ang nagiging dahilan kung bakit nangyayari ang isang bagay. Mga kaibigan, panahon na para magbago. Panahon na para mabago ang ganitong uri ng kalagayan. Kapag hindi ito nagbago ngayon, ang mga anak ninyo ay magiging biktima ng mga gawain ng ibang mga tao na makikita nila. Hindi sila makakaroon ng sarili nilang mga gawain. Ito na ang tamang panahon na kayo ay lumukso sa kabilang pampang. Wala na kayong dapat pang hintayin. Tandaan po natin ito. Ang isang tagapamahala ay hindi nag-uubos ng kanyang panahon sa paghihintay. Pag-usapan natin saglit ito. Ang ibabahagi ko sa inyo ay nagmula sa Biblia. At ito ang isa sa aking pinaniniwalaan at pinaninindigan. At ito yan. Ang espiritu ng pagiging tagapamahala ay likas at malalim na nakatanim sa loob ng bawat tao. At ang isang tagapamahala ay nagtataglay ng kapangyarihan at karapatan. Sa loob mo, nandoon ang espiritong ng pagiging tagapamahala. Sigurado ako doon. Kasi ang sabi ng Bible, at sila ang mamamahala. Sinong sila? Ang tinutukoy na sila ay tao. Karamihan sa mga tao sa ngayon ay namamatay bilang isang tagasunod sa kabila na sila ay kinaroroonan ng pagiging tagapamahala sa loob nila. May mga panahong ito'y nararamdaman mo sa loob mo. Pero dahil sa kinasanayan mong mga kultura at mga paniniwala, kaagad mo itong tinatakpan at inililibing. At iyon ay tinatawag mong pagpapanatag ng aking kaisipan.
Gustong umalpas mula sa loob mo ang isang lakas na gustong mamahala. Pero kaagad mo itong sinusupil dahil ikaw ay sinanay na huwag kang sasalungat sa kahit na anumang bagay. Matuto kang makiisa at maging mabuti ka. Magpasakop ka. Ang mga salitang ito ang ginagamit nila para mabuo ang iyong tiwala sa kanila at mawala ang tiwala mo sa iyong sarili. Ang pagiging tagapamahala, mga kaibigan, ay nasa loob mo. Likas na nasa loob mo. Pero alam niyo po yung nangyari? Ikaw ay parang kabayo na nilagyan nila ng busal at tali sa bibig upang ikaw ay masaktan sa oras na ikaw ay gagalaw ng hindi ayon sa gusto nila. Ginagamit nila ang pagbabanta at paglalagay ng takot sa loob mo. Kapag nilagyan mo ng renda ang isang kabayo at hinila mo ang tali, susunod ang kabayo sa direksyong iyon. Hindi dahil sa gusto niyang pumunta doon, kung hindi dahil sa siya'y nasasaktan. At iyan ang ginagawa sa atin ng ating mga kinalakhang kultura. Nilagyan nila ng tali ang ating buhay at tayo'y nabuhay sa kagustuhan nila. Inaasahan kong sa iyong pagpapatuloy sa pakikinig sa mga tamang katuruang katulad nito ay matanggal ang anumang gumagapos sa iyo na maging dahilan ng hindi paglantad ng iyong sarili, na muling mapapasa iyo ang likas na pagkakalikha sa iyo ng Diyos, ang maging isang tagapamahala. Gusto kong maranasan mo ang totoong ikaw at masabi mong, wow, ito pala ako. Ang ipinagmamalasakit ko ngayon ay hindi na ang bakit kaya inilagay nila sa loob mo ang ganyang uri ng katuruan. Hindi na yun, mga kaibigan. Ito na ang aking ipinagmamalasakit ngayon. Meron pa ba tayong katiyakan na makikita natin siya? Sinong siya? Ang pagiging tagapamahala na nakatago sa loob mo. Kung meron po kayong mensaheng gustong iparating, pumunta lamang po kayo sa Facebook at hanapin po si Mervin Ruigno. O kaya pwede kayong mag-text sa numerong 0993-8657-123. Maraming salamat po at pinagpala po kayo ng ating Panginoon.